Niyo po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, kahit na tayo ay inuulan, kinukulog, kinikidlat, at madilim ang paligid, Biyernes, unang Biyernes ng buwan, tayo'y nagkakatipon upang sama-samang magbigay ng parangal at papuri sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat. Mas malakas pa sa kulog ang ating palakpak para sa Kanya. No? At sabihin natin na sama-sama, thank you, Lord. Kung gaano kalakas ang buhos ng ulan, sang lakas ng ating buhos ng pasasalamat sa pong Jesus Nazareno. Amen. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, matanda ka na. Siguro sabi niyo, oh Father, saan naman galing yan? Sabay kulog pa. Ano? Sabihin natin ulit sa katabi natin, matanda ka na. Siguro sa Father, ikaw pinag-aaway mo kami nitong katabi ko, ha? Hindi ko nga kilala itong katabi ko. Pero yung mga kapatid, tandaan natin, makinig kayo mabuti, biyaya ang pagtanda. Amen. Biyaya ang pagtanda. Abay, hindi po lahat umaabot sa 40. Hindi lahat umaabot ng 50. Hindi lahat umaabot ng 90. Biyaya ang pagtanda, pero may kasunod yan. Biyaya ang pagtanda kung, yan. Huwag mo masyadong piniflex na, o tamo, sabi ni Father, biyaya ang pagtanda. Pero pagkasungit-sungit mo naman, pagkayabang-yabang mo, pagkatamad-tamad mo, pagkadamot-damot mo. Biyaya ang pagtanda kung tayo ay tumandang biyaya. Amen? Biyaya ang pagtanda kung tayo ay tumandang biyaya. Kaya magandang tanong ngayon, sa edad mong yan, huwag nyo nang tanongin yung katabi nyo kanong edad niya, baka matuluyan kayo mag-away. Sa edad mong yan ngayon, ito ang tanong, ano na bang magandang nagawa mo? Ano nang magandang nagawa mo? Mga kapatid, alam mo ninyo, tayo ay nasa linggo ng tinatawag na pag-akyat ni Kristo sa langit. Nung linggo, pinagdiwang natin ang Solemnity of the Ascension of our Lord. Ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos na siya ay muling mabuhay, ay bumalik at umakyat na sa kanyang Ama. Pero bago siya umalis, bago siya umakyat sa langit, paulit-ulit niyang binilinan ang kanyang mga alagad. Alam niyo ho, kapag talaga may matatapos na, may magwawakas na, may mawawala na, talagang paulit-ulit ang bilin natin. Di ba kapag alam mo na ikaw ay aalis na, matatapos na, nagbibiling ka. Anak, galingan mo na. 4th year ka na, baka pumaliya ka pa. Matatapos na ang termino ko, aayusin ko na. Gagalingan ko na. Nagbibilin. At ano ang pinakamdakila at mahalagang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad bago siya bumalik? One word. Short word. Powerful word. Greatest word. Love. Mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo. What is the most powerful thing to do? To love. What is the greatest thing to receive? To be loved. Ha? Tandaan niyo po yan. Ang pinakamakapangyarihang magagawa mo sa mundong ito ay hindi lang yung magpatayo ka ng kalsada ng building, ay hindi lamang yung magpakain ka ng libu-libong tao, ay hindi lamang yung makapag-ipon ka, makapagpundar nang wala ang iba.
No. Hindi lamang yung magkaroon ka ng posisyon ng pwesto. The most powerful thing to do, ang pinakamakapangyarihang magagawa ng lahat ng tao, ay ang magmahal. You are weak when you cannot love. Mahina ang taong hindi marunong magmahal. Because to love is the most powerful thing to do. Kaya ano ang tanong ni Kristo kay Pedro? Ito pong ebanghelyong ito ay parang naulit. Di ba naalala ninyo? Tinanong na ni Kristo si Pedro dati. Bago ibigay ni Kristo ang susi kay Pedro, tinanong siya, ano daw? Sino daw ako? Sabi ng mga tao. Pagkatapos noon, Pedro, mahal mo ba ako? Inulit ni Kristo, pakanin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Kaya ang sabi ni Kristo, madaling sabihing mahal mo ko, pero patunayan mo. Hindi sa akin. Hindi sapat na tinatawag mo kong Panginoon. Hindi sapat na tinatawag mo kong guro. Pakainin mo ang mga batang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ito mga kapatid, ito'y para sa ating lahat. Tayong mga tinatawag na deboto ng Pong Jesus Nazareno. Meron pang higit na hinihingi ang Panginoon. Alam niyo, huwag tayong madamot. Tuwing pupunta tayo dito, ang dami mong hinihingi eh. At alam naman ni Lord yan. Hindi siya nagbabago. Gustong-gusto ng Panginoon na nakikita tayo, na lumalapit sa Kanya, na humihingi sa Kanya. Huwag kang magmarunong, lalo na kung mali ang iniisip at binabalak mo. Huwag mong pangungunahan ang mas dakila, mas tamang paraan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng diskarteng baluktot. Hindi tama. Hindi matuwid. Lumapit ka. Humingi ka sa Kanya. At alam nyo, mayroon din siyang hinihingi. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. God is not asking you to pay it back. Pay it forward. Kung paano ko kayo minahal, mahalin nyo rin ang isa't isa. The best way to be grateful is to be generous. Kaya sabi ng Panginoon, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Alam mo yan. Mahal kita. Pero hindi naman sinabi ni Kristong, salamat. Ano ang sagot ni Kristo? Pakainin mo sila. Tulungan mo sila. Kaya tayong mga nandito, sinasabi natin, thank you Lord, I love you Lord. Bago ka lumabas ng simbahan na ito, baka sabihin mo nasa labas, Father, kayo na pa kami nasa labas. Bago tayo umuwi, baunin natin ang pakiusap, ang hinihingi ng Pong Nazareno sa atin, pare-pareho. Kasama ako. Siguro sabi niya, Father Hans, mahal mo ba ako? Pwede ko sabihin sa kanya, oh Lord, ikaw pa. Pero isa rin ang pakiusap niya sa akin. Isa ang pakiusap niya sa ating lahat. Magmahalan kayo. Mahalin ninyong isa't isa. Ngayon, hindi madali yun. Father, ang gandang pakinggan ng sinasabi mo, mahirap. Yung kapatid ko nga mismo binibigyan ko na, inaaway pa ako. Yung anak ko nga pagkayabang-yabang nang sumagot sa akin. Yung magulang ko, kung saktan ako. Yung mga taong pinaglilingkuran ko na, yung mga taong binibigyan ko na, tinutulungan ko na, nagmamalasakit na ako, ang sama pa ng tingin sa akin, ang sama pa ng trato sa akin, then Father, anong mamahalin doon? Saan ko sila mamahaling banda? Well, uulitin ko. Huwag kang matakot na maging hindi kanila katulad. Ang ikatakot mo ay yung matawag kang katulad nila. To love
That is your power. Kapangyarihan yon. Kabutihan yon. Kakayahan mo yon. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, huwag ko kayong mag-alala. Nakakatakot man, mahirap man, sa linggo, ipagdiriwang natin ang Pentecostes. Nangako si Kristo, huwag kayong mag-alala. Aalis ako, hindi dahil hindi ko na kayo love. Aalis ako para mas patunayan sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Bababa ang Espiritu Santo, mananatili sa inyo. Ang Espiritu Santo ang inyong magiging lakas para magawa ninyong magmahal kahit mahirap, kahit nakakatakot. Let the Spirit of love remain in you. Maging makapangyarihan ka sa kakayahan mong magmahal. At huwag kang mag-alala. Ang Diyos laging magbibigay ng mabuti at tamang tao na magmamahal sa iyo. Amen.